Mga kaubayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Umpisa na po natin, komentuhan po natin ang pahayag po ni Senator Lacson, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Mga kaubayan, yan po, binatikos niya po yung pahayag po ni Senador Amy Marcos na nawalan daw po siya ng bilib sa senadora sa kanyang ginawa, mga tambay, sa kanyang ginawa, sa kanyang pag-expose ng bisyo, na matagal ng bisyo ng kanyang kapatid, ang pulburon. Ito po mga tambay, pakinggan po natin si Senator Lacson kung bakit po siya nawalan ng bilib kay Senadora Amy Marcos. Ibang klase si Senator Lacson, mga kabayan. Ibang klase ito. Pakinggan po natin. Sa akin, I can only speak for myself. Mas nakaramdaman ako ng awa kay President Bongbong Marcos. At nawalan ako ng bilib kay Senadora Amy sa kanyang ginawa. Pwede niyang gawin, merong ibang forum para dyan Huwag dun sa harap ng 100,000 tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi, Hindi natin alam kung anong katotohanan. Ang alam lang natin yung mga facts na nakita natin in the past na I believe, I think if I can recall it correctly, parang nag-undergo na rin yata ng drug test si Pangulong some time ago, I think bago nagkaroon ng kampanya nung 2022. Yeah, tama. Parang 2021 yata yan or ewan ko. Basta meron akong nabasa somewhere na nag-undergo na siya ng drug test. Nag-negative siya. Tama. Yun lang ang fact na alam ko. Yeah. Kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay nila, yung hindi natin alam, mahirap mag-comment doon kasi hindi natin alam. Tsaka labas tayo sa personal na problema nila. Yes, pero sa akin lang, huwag mong ihayag sa ganong pagkakataon. Religious gathering pa naman yun. Ano po ba kinukundi na sundo sa religious gathering? Prayer meeting po ba yon? Hindi naman prayer meeting po yung ginawa po na iglesia di ba? Prayer rally. Kinukundi na ang korupsyon ng gobyerno. Ibang klase ka, Senator Lacson. At ikaw, nahihiya ka para kay Bongbong Marcos. Hindi ka nahihiya sa Pilipino na nagpapasweldo sa'yo. Saan ka ba naglilingkod, Senator Lacson? Saan ka naglilingkod? Naglilingkod ka ba kay Bongbong Marcos? O sa mahigit 100 milyong Pilipino? Hindi ba mas nakakahiya ang ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi ba nakakahiya ang ginawa ni BBM? Naglilingkod siya, nagsinungaling siya. Gumagamit pala siya ng masamang bisyo. Nagpupulburon pala siya. Hindi po ba? Di ba mas napakalaking kasalanan ang ginawa niya sa taong bayan? Pagka napatunayan na talaga siya'y gumagamit ng pulburon, sige nga. Mapapatunayan lang naman talaga yan. Na ayaw gawin ang hair follicle pulburon test. Ang hair follicle pulburon test. Ayaw na ayaw. At ngayon, isasampal mo ka sa amin na nagpa-test na siya nung bago maghalalan. Ihi lang yata yon. Hindi naman buhok. At pwedeng dayain yon. Hindi kaya? Ibang klase ka. Napaghahalata yata kayo, Senator Lacson. Di ba galit na galit kayo sa pulburon? Noong mga panahon na kayo'y pulis. Sa bagay, meron din kayo issue yata para something na kuratong ba yun? Mga tamay, kuratong? Hindi po ba? Ibang klase ka, Senator Lacson. Mas nahihiya ka kay Bongbong Marcos pero hindi ka nahihiya sa mahigit 100 milyon Pilipino na niluko, nagkakamatay sa mga proyektong ginagawa na merong bisyo na pulburon. Gaano karami ang namatay sa Cebu doon sa mga proyekto na ginugulan po ng bilyong-bilyong piso. At ganun din po sa Bicol. At ganun din po sa atin sa Luzon. Di ba? Sa may Batangas, ilan din po namatay dyan. Hindi po ba? Ibang klase ka, Senador.
Ibang klase. Hindi ba dapat maging proud ka? Dahil yung presidente na gumagamit ng pulburon, may stop na, mapapalitan na. At mapapalitan ng matinong presidente. Di ba dapat maging masaya ka, proud ka? Bakit parang pinagtatanggol mo pa? Hindi po ba? Pinagtatanggol pa ni Senator Lacson. Bakit hindi mo ipus? Chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Meron kang kakayahan na ipus bilang senador. At isama mo na rin ang House of Representatives. Di po ba? Gumawa kayo na aksyon. Di po ba? Kung, ang pamilya, dahil hindi lang naman po ang si Bongbong Marcos ang sinabihan o sinabing pinasabog ni Amy Marcos. Pati po ang mga anak. Ang mga anak at ang asawa. Bakit hindi kayo gumawa ng resolusyon? Ipapulburon test nyo lahat ng pamilya. Yan ang gusto ng taong bayan. Hindi yung kahihiyan. Hindi kami nahihiya. At ang gusto namin, malaman talaga kung gumagamit ba. Hindi. Hindi ba, Senator Lacson? Ibang klase ka. Nahihiya ka pa. At talagang kinahihiya mo pa. At nawalan ka ng respeto sa ginawa. Ibang klase ka. Nawalan ka ng believe kay Senadora Amy Marcos. Buti nga si Senadora Amy Marcos, nakikita niya ang ginagawang kapalpakan. Pagnanakaw na lahat yata kayo umano'y nakikinabang. Hindi kaya? Ibang klase ka. Mas gugustuhin nyo pala na ang mamumuno sa bansa ay kargado na pinagbabawal na pulburon. Mas gusto nyo pala maglingkod ng mga ganyan. Hindi man lang nyo imbestigahan, tuklasin na meron bang katotohanan ang pinaratang o pinahayag ng kapatid na matagal ng kasama. Magmula pa nang sila'y mga sanggol. Mga sanggol pa lang sila'y magkasama na sila. Hindi ba? Hanggang sila'y nagkaisip, hanggang sila'y nag-aral at hanggang sa nagsitanda na ngayon. Di po ba? Malawak ang kaalaman nila sa isa't isa. Bakit, Senator Lacson? Kailangan ba yung expose? Pagka ikaw ay Pangulo, kailangan ba lagi sikreto sa taong bayan? Kailangan ba lagi isisikreto? Kayo-kayo lang makakaalam? Private session lang? Kayo-kayo lang? Ganun ba? Siyempre, private session nila yan. Sila lang mga senador makakaalam. Ganun pala. Ibang klase ka, Senator Lacson. Sa bagay, sabi nga ng mga kababayan natin, hindi ka naman talaga totoong nanalo. Totoo kaya yon? Pinanalo lang daw po yan umano ng Comelec. Mga hindi naman daw po talaga nanalo yan eh. Katulad daw po ng may lapid pa. Mga tambay. At yung Kiko, umano. Yung Aquino, yung Bam. Kasama pa rin yata si Soto. At marami pang iba. Ibang klase kayo. Ganyan po bang senador ang maglilingkod sa atin, mga tambay? Ganito? Naglilingkod yata at pinuprotektahan. Imbis na itama ang mali, kinukonsinti pa. Hindi po ba? Ibang klase ito. Talagang sobra yata ang pagkakasip-sip nito, umano. Gaano kaya kalaki at ilang maleta kaya na ibigay rito? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Gaano kaya karaming maleta ang dinala yata rito? Ibang klase. Mas nahihiya ka kay Bongbong Marcos. Hindi ka nahihiya sa amin na kami ninanakawan. Ninanakawan kami nang gumagamit ng pulburon. Inuubos ang aming buwis. Umuutang pa kayo na kami nagbabayad. Hindi kayo nahihiya sa amin? Sa amin lahat ng gagaling ang mga ninanakaw nyo umano. Para sa inyong mga pangsariling interes. At sa inyong sinasabing pag-unlad ng inyong kalahi-lahian na yumaman nang hindi na maghirap at magutom. Pero sa aming galing lahat sa aming buwis. Tapos, wala kayong kahihiyan sa Pilipino, sa amin, na nagbibigay sa inyo ng buwis? Unbelievable! Ibang klase itong tao na ito, mga tambay. Ibang klase senador ito.
Kung kailan tumanda pang paurong. Ibang klase. Kung kailan pare-parehas na tayong malapit sa hukay, hindi pa tayo gumawa ng tama para sa ating bansa. Yung masama, kinukonsinti pa. Ibang klase kayo. Masamang gawain na nga kukonsintihin mo pa. At ayaw na ayaw mo pa ipaalam sa Pilipino. Samantalang lingkod bayan kayo. Dapat nga lahat alam namin. Ang mga pinaggagawa nyo, pati bisyo nyo, ay alam din namin. Dahil gusto ng Pilipino, ang naglilingkod sa amin, matino! Walang bisyo. Hindi po ba? Pero pagka mga ganitong klaseng politiko, nagtatakipan! Dahil po sa pakinabang, umano. Hindi kaya? Ibang klase itong mga tao na ito. Yang klase yan, matindi yan. Taga Cavite po yan. Ilan po ba mga politiko sa Cavite na matitino? Umano. Nandiyan po yung magkapatid na Boying. Hindi po ba? Matitino! Matitino po sila, mga tambay. At taga Cavite rin po yata ang Senador Lacson. Kaya po karamihan po. Buti na lang, merong isang congressman do matino. Umano. Yung kinasuhan ng inciting to sedition at inciting to rebellion, I think. Hindi ba? Si Barsaga. Taga Cavite rin po yun Hindi po ba? Yan po mga tambay. Ang napala po natin, ito po ang napala ng mga Pilipino, mga kabayan, sa ipinanalo umano ng COMELEC, itong ganitong klaseng senador na ipinanalo daw ng COMELEC, ganyang klaseng maglingkod. Naglilingkod po sa politiko, hindi sa taong bayan. Mas gusto pa yata na maging pangulo ng bansa ay isang damukal ang karga-karga, pati bisyo karga-karga. Mga kababayan, unbelievable. Wag na wag ka sanang tamaan umano ng ng kidlat at kulog. Hindi po ba? Kaya lagi po natin sinasabi yan Kung ang Panginoon Diyos lang, mga kababayan, ay nagpaparusa lang sa pamamagitan ng kulog at kidlat, mabibilang na lang po natin sa ating mga daliri ang mga politiko sa ating bayan. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot na makarinig pa tayo ng ganito sa isang senador. Mga kabayan, naaawa na yung kapatid, gusto na niyang mabago at naaawa siya sa bansa, lalong-lalo sa 3 taong paglilingkod na puro pahirap at parusa at nagkakamatay pa tayo at binabaon pa tayo sa kahirapan at sa utang. Naaawa na nga yung kapatid dahil nakikita niya na walang patutunguhan ng bansa. Kawawa! At naawa na rin siya sa pamilya ng kanyang kapatid na kailangan na pong ayusin ang kanyang buhay. Lalong-lalo ang bisyo niya ay mawala sa kanyang katawan at sa katawan ng kanyang pamilya. Hindi po ba? Pero pagdating dito sa senador, gustong-gusto niya. Kasi lahat kasi nagagawa nila ang gusto nila. Dahil po, napakasarap po pala para sa kanila na meron pong Pangulo umano na bangag. Unlimited buffet ang korupsyon umano. Muli po mga tambay, thank you po. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po, lalo sa nakagusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingat-ingat po tayo. Update po tayo mga tambay at tayo po ay makikibalita rin po sa lahat ng kaganapan sa ating bansa. Paalam po muna mga tambay. Ingat po. Bye-bye.